Loaded na loaded. Kung ikukumpara ito dun sa pinapatuka natin sa inyo, napaka-light. 655 release, Rosales, Pangasinan, release! Good morning sa inyo mga kalapatids. Maligayang pagbabalik dito sa ating tambayan, Chocobolof TV. Araw ng linggo ngayon. Siyempre, abangan na naman tayo. Rosales, Pangasinan. 141 kilometers air distance. Yan ang liliparin at babagtasin ng ating mga mahihinang nilalang. Weather check tayo mga kalapatid. Napakalakas ng hangin. Maulap bagamat high ceiling naman dito pero hindi natin alam dun sa mga lugar na pagdadaanan ng ating mga ibon. Sana hindi dun umuulan. At nagtataka ako bakit mahangin ang ganito. Yung pala mga kalapatids, merong bagyo. Sinilip ko kanina sa balita. Na kasi tayo nakikinig nanonood ng mga bali-balita sa TV dahil puro pamumuliti ka mga kalapatids Kaya iwas-iwas tayo dyan. Ito, yung weather forecast lang yung ating sinilip kanina. Sana naman yung headwind hindi maka-apekto sa ating mga alaga. Normally yung headwind na yan o yung hangin pasalubong dun sa direksyon ng ating mga ibon, talagang mahihirapan yung ating mga alaga niyan. Nung nakaraang pauwian, pinakamabilis na dumating ay na 1,100 speed. Ayan, si Angel yun mga kalapatids. At ngayon, titignan natin kung patuloy siya mag-i-improve sa pagkakataong ito. Time check tayo mga kalapatids. Mag-aalas 8 ng umaga. Base sa ating forecast, mga alas 9 yung seryosong antayan natin dyan. Tingnan natin sa pagkakataong ito kung patuloy na suswertehin pa rin yung ating tatlong kolokoy na makauwi dito sa ating baratang kulungan. Sino kaya yung mauuna sa kanila sa pagkakataong ito? Dire-diretso pa rin ba yung kanilang improvement o talagang hanggang doon na lang yung ating mga ibon? Tingnan natin yan mga kalapatids sa magiging resulta sa ating abangan sa araw na ito. Sasamantaling ko lang i-mention yung mga kalapatids natin na nagpapa-shoutout. Shoutout kila Sir John Benedict Q, kay Sir Lou Mark Yanzi, Kabakyard TV, Jonski, Ramil, Neben, Alex Wayne Natividad, Janro Bolaños, Michelle Angeles, Rosely Roque ng Escape Loft, Micro of Jasmine Loft ng San Jose del Monte, Bulacan, kay Sir Mark Alan de Guzman, kay Sir Daniel Edagmi ng Bawang La Union, Flor de Risa Ortiz, John Diosma, kay Ma'am UB Nails Vlog, J. Anacion, Mr. Nobody, Gamer Boy, Ambolof, Donald Donato, kay Sir Ian Valdez, Andrew Cortez, at syempre kay Sir Daniel Santos. Shoutout sa inyong lahat mga kalapatids at patuloy ako nagpapasalamat sa inyong solid na suporta. Alam niyo, nakakataba ng puso. Kasi nga, alam niyo naman sa pagbablog, humugugol tayo ng oras dyan. Schedule natin na napaka-busy na sa pagkakataong ito. Minsan talaga nawawalan tayo ng pagkakataon. At kung titignan niyo mga kalapatids, yung ating channel halos konti pa lang yung ating subscribers at mga viewers. Tapos may mambabash pa, di ba? Isa pa yun sa mga nakakadagdag ng demotivation sa atin. Pero kapag ka nakakabasa ako ng mga positive feedback, mga comment ninyo, yung pasasalamat ninyo sa mga kwentuhan na pinag-uusapan natin dito sa ating channel, kahit papaano mga kalapatids, alam nyo yun, nagkakaroon ako ng motivation para ituloy-tuloy ito mga kalapatids at ibahagi kung ano yung maibabahagi nating mga positibong resulta sa ginagawa nating pag-aalaga para na rin sa ating mga kanubi. Kaya maraming salamat talaga dahil sa inyo, kaya nananatili yung ating channel na to. Yung sa mga bagong subscribers natin dyan, maraming salamat. Akala nyo yung pagpindot nyo na subscribe na 1 segundo lang, parang ganun-ganun na lang. Malaking bagay po iyon para sa akin dito sa ating komunidad na binubuo. Maging yung paglalike nyo mga kalapatids at yung pag-comment nyo, naku, napakalaking impact nyan mga kalapatids para patuloy tayong lumaki sa ating community dito sa ating channel. Yan kasi ang pinagbabasihan ng algorithm ni YouTube para ibahagi niya o i-share niya dun sa iba pa yung ating mga videos, mga content dito sa ating channel. Kaya huwag niyong kakalimutan mga kalapatids, pindutin yung like button at mag-comment na rin kayo sa mga magpapa-shoutout dyan. Iipunin natin yan para isang bagsakan sa shoutout natin lahat ng ating mga kalapatids na malalakas na nilalang. Maraming salamat uli sa inyo mga kalapatids. 8:15 at mukha nang uulan mga kalapatids. Dumidilim na, lumalakas na yung hangin at mukhang aabutin yung ating mga ibon. Espesyal lang ipapakain natin sa kanila tuwing araw ng linggo. Parte pa rin yan ang ginagawa nating sistema sa pagpapatuka sa ating mga alaga. Mamaya papakita ko sa inyo yung klase ng patuka
na ibibigay natin sa ating mga alaga tuwing araw ng linggo. Ibang-iba yan dun sa mga binibigay natin sa ordinaryong araw, mga kalapatids. Konting kwentuhan muna tayo, mga kalapatids, habang nag-aantay tayo sa ating mga alaga. Doon kasi sa GC ng pinagsampahan ko, mga kalapatids, hindi ko nababanggitin kung saang chapter to. May nabasa ako na may nagkarga daw ng ibon na may baliling doon sa truck. Nako, delikado yun, mga kalapatids, yung baliling o yung Paramyxovirus, yung umiikot yung ulo ng ating mga ibon. At yun, walang gamot doon, mga kalapatids, at mabilis yun nakakahawa. Ang totoo, kayang-kayang ubusin yun sa isang iglap. Ilang araw lang. Yung inyong mga alaga, pagka nagkahawahan, pepestehin na lahat. Yari, ikot ulo na lahat. At kung mahina-hina ang resistensya ng inyong mga alaga, hindi na magtatagal yun, mga kalapatids. At once na nagkaroon sila ng ganung virus, gumaling man sila, carrier na sila ng virus o Paramyxovirus na yun. Yung mga ibon na makakasalumuha nila na hindi protektado ng vaccine at mahina ang immune system, sa malamang at sa mahalamang, mahahawahan yun nila, mga kalapatids. Balik tayo doon sa nagsampa di umano ng may baliling doon sa truck. Naku, mga kalapatids, wag na wag nyong gagayahin yun, wag na wag nyong gagawin yun. Di natin alam kung anong motibo niya o anong dahilan niya. Siguro may galit doon sa mga kasama niya doon sa club, o kaya naman gusto lang manggulo. Wag nyong gagawin yun, mga kalapatids na kanubi. Kailangan habang nagsisimula pa kayo, alam nyo na yung tama at hindi tama pagdating sa pag-aalaga at pakikisalamuha sa mga ibang pansir din na kagaya natin, di ba? Kung kayo nga, maingat ninyong inaalagaan, iba nagbabaksin pa yung iba, binavitamins, tapos gaganon lang para lang sa kalokohan, kapritsuhan ng iba, maglalagay ng may baliling, may sakit. Siguro gusto niyang gusto niyang iwala yung ibon, o kaya manghawa siya dun sa paggulong niya. Siguro nabigo siya dun sa race niya. Hindi natin alam ba't kailangan gawin yun. Alam natin na hindi tamang gawin yun, mga kalapatids na kanubi. Ang payo ko sa inyo, mga kalapatids na kanubi, kapag may mga ganung pagkakataon kayo, huwag nyo nang idama yung iba. Nakaka-frustrate talaga na magkaroon ng sakit na baliling yung ating mga alaga, lalo na't yung paborito pa nating ibon. Malulungkot ka talaga. Kaya lang, hindi naman reasonable na gawin mo yun para madamay din yung mga ibang pansir sa kalungkutan at kabiguan na nararamdaman mo. Huwag ganun. Magkaroon din tayo ng malasakit sa iba, delikadesa na rin. Kasi kung ano yung ginagawa natin, mga kalapatids, yun yung refleksyon ng pagkatao natin. Huwag ganun. Okay. Bilang nagsisimula pa lang, magsimula tayo sa tama. Punin natin lahat ng tama dito sa industriya at itapon natin yung mga nakikita nating bulok at mali na nangyayari dito sa industriya ng pag-aalaga ng ibon. Pag-aalaga kasi ng ibon, napakasaya niyan Marami kang makikilalang tao, marami kang magiging kaibigan, tapos mag-i-enjoy ka pa. Pero hindi lingid sa kaalaman ng lahat na mayroon ding mga, alam niyo yun, mga hindi magandang mga bagay at pag-uugali sa likod ng hobby natin, mga kalapatid. Isa na yan, yung alam mo nang may sakit yung ibon mo, idadamay mo pa yung iba. Anong purpose nun, di ba? Ang gusto mo manggulo para mapansin ka. Pakita rin natin yung ating delikadesa bilang tao, hindi lang bilang pansir. Ngayon, kung mayroon kang galit o inis, sama ng loob dun sa ibang mga kasama mo sa club, huwag mong gagawin yun. Huwag mo na lang sila kausapin. Huwag mo na lang silang pansinin. Ganun. O kaya lipat ka ng ibang club. Ganun lang naman kasimple yun Pero yung ganun, idadamay mo lahat. Hindi lang yung mga ibon. Kalaro mo dun sa club. Lahat-lahat madadamay. Pag umuwi yung ibon, tapos nahawahan ng baliling, pati yung mga breeders nun, mga inakay nun, madadatnan dun sa kulungan, pwedeng mahawa yun. Huwag ganun. Mga kalapatids, wag natin gagawin yun. Magsimula tayo sa tama, magtatapos tayo sa tama. Tuloy na lang tayong sama-samang matuto sa pamamagitan ng pag-develop ng mga good practices na makakatulong sa ating ginagawang pag-aalaga. Yun na lang, mga kalapatids. Pasensya na kayo, medyo na-trigger lang ako dahil nakakainis nga naman. Lalo na doon tayo nagsampa ng mga ibon sa truck na yun. May posibilidad na mahawa yung ating mga alaga bagamat vaccinated yung ating mga ibon. Kaya yan, mga kalapatids na kanubi, napaka-importante ng pagbabaksin o pag-i-immune sa ating mga ibon. Huwag niyong baliwalain yan kasi once na nagkaroon na ng baliling yung inyong mga alaga, huwag kayo maniniwala doon sa sinasabi na iba, ito'y gamot mo, gumaling yung ibon ko. Mga kalapatids, walang gamot sa baliling, walang gamot sa virus. Alright? Yung mga binibigay na supplement para gumaling daw yung mga baliling, ayun ay makakatulong kasi nga nagpapalakas yun ng immune system o nagpapalakas ng resistensya habang nagde-develop yung kanilang katawan ng immune system panlaban dun sa virus. So makakatulong ang vitamins, mga kung ano-ano pang supplement yan.
Pero hindi yun ang tuwirang gamot mga kalapatid. Sa bagay na yan, panoorin nyo na lang yan, yung episode na yan, ilalagay ko dyan sa screen para sa kabuuan ng pagtalakay tungkol sa baliling at yung kahalagahan ng pagbabaksin. Tingnan nyo to, pipitikin na naman tayo. Oo. Kala ko ba nagbago ka na? Yung nadagit ka, pumasok ka dito, lahat inaway mo, pati yung pugad ng hindi sa'yo, inupuan mo. Ha? Tapos namimitik ka. Ngayon, bumabalik na naman yung ugali mo. Bago ka na, ha? No animals were harmed nor abused in the filming of this video. Hey tayo mga kalapatids, di ko na videohan, kabababa lang. Ayan 9:02 ng umaga. Si Angel na naman yung nauna mga kalapatids. Papasukin na natin to para makainom na ng ating inihandang electrolytes. Naghanda kasi tayo ng electrolytes kaya ayun, tayo kapag video, nakapag-abang. Pasok Angel. Yan, pasok. Ayan, inaawa yung ating ibon. Lapit na lang natin tong ating electrolytes kasi mukhang iinom to mga kalapatids. Ayan, di ba? Check natin yung speed niya mga kalapatids. Mukha namang nag-improve pa rin, not sure. Pero check natin yan mamaya-maya. Alright. Ayan, bigyan pa natin. Kumain na naman ng alikabok yung dalawang magkapatid, no? Iniwan mo na naman. Habang inaantay natin dalawang makupad mga kalapatids, pakita ko sa inyo yung ipapakain natin sa kanila ngayong araw ng linggo. Tignan nyo mga kalapatids, solid, di ba? Kumbaga loaded na loaded mga kalapatids. Kung ikukumpara ito dun sa pinapatukan natin sa kanila tuwing ordinaryong araw, ayan. Tignan nyo, napaka-light. Di ba? So sa susunod natin pag-uusapan yan mga kalapatids. Sa ngayon, pinapasilip ko lang sa inyo yung ginawa nating sistemang adjustment sa pagbibigay ng patuka. Ayan. So parang pabaliktad yung ginagawa nating method mga kalapatids. From light to heavy. Ayun na. Meron na. May dumating. Time check tayo mga kalapatids. Alas 9:05. Ayan kitang-kita. Pasukin na natin yan. Sino ba yun? Si Zumba. Lupit Grabe di mo. Unexpected mga kalapatids. Papasukin na natin yan. 9:05 dumating. Yun, si Zumba. Pasok, Zumba. Pasok. Yun, pumasok na si Zumba. Loko to si Naruto, nagsisiga-sigaan. Iinom nga lang yung tao ay yung ibon inom ka na Zumba. Ayan, nakaraan dati, di ba, sinampa natin to. Bundat na bundat. Ngayon, ayan, pare-pares na ng ginawa natin pagkukondisyon. Pero tinalo siya ng ating ibon na ito na si Zumba. Tignan natin kung anong oras makakarating yung ating isang ibon na natitira para mapakain na natin ang ating mga alaga. Bigyan muna natin ng reward to si At siyempre si Angel. Ayan, gutom na yung ating mga alaga. Ganado na. So mamaya-maya antayin na lang natin si Jessie makauwi para maibigay na natin yung pinaka hinihintay nilang meal sa loob ng isang linggo. Eto, tawag ko dito loaded mix or reloaded mix. Kumbaga nagre-reload tayo ng lakas sa ginamit nila sa buong linggo. Sa likod ko, bigla naman bumaba. Ito si Jessie, hingal na hingal pa. Tignan nyo. Time check tayo mga kalapatids. 9:24. Tignan natin kung nag-improve yung ating ibon na ito. Papasukin na natin to. Kompleto na tayo mga kalapatids. Hinihahanda ko kasi yung yung ano man tawag doon? Yung patukan nila. Bigla namang dumating yung ating mga alaga. Wrong timing talaga. Huwag mo awayan. Ikaw talaga Naruto ka. Huwag ka mag-aaway ng pagod. Lukan talaga to. Pagod Ayan yung ating ibon. Uminom na. Anong bang nangyari sa'yo? Bakit na late ka? Kung sumabay sila sa tailwind, malamang nakatulong sa bilis nila yon. Kung sinagupan nila yung headwind, talaga makakapagpabagal sa kanila yon. Kaya napakahalaga na itatrack natin yung kanilang mga performance sa mga nakaraang liparan para makita natin yung consistency nila. Pinahupa lang natin yung hingal niya, uminom na siya ng electrolyte. Ito yung pinakahihintay ng ating mga alaga kasi deprived sila sa pagpatuka na to mga kalapatids buong araw ng linggo. So ngayon natin sila nire-reload, nire-replenish ng kanilang pangangailangan. Kaya siguradong matutuwa yung ating mga alaga. Ay mag-aaway! Yan! Ayun! Ayan, kwantuwa sila. Saya nila mga kalapatids. Dami nila nakikitang mga paborito nilang butil. Ayan, nagbabox outan pa. Alam mo, nagbabasketball, kukuha ng rebound. Yan yung mga kalapatids. Ganadong-ganado yung ating mga alaga. Pag araw ng linggo, mabait tayo. Hindi tayo madamot sa ating mga ibon. Kaya ito, maya-maya pagka naubos na nila yan, lalagyan ko rin ng grits. Maubos na yung grits natin Baka naman. Alright.
So lalagyan natin ng grits yan para ma-replenish nila lahat ng pangangailangan nila sa kanilang katawan. Para sa panibagong linggo, sabak na naman sa madiinang training at liparan. So yun mga kalapatids, maraming salamat sa inyong pakikitambay, pakikiabang at pakikipagkwentuhan dito sa ating munting tambayan. Sana kahit paano may nakuha kayong tips at kaalaman sa ginagawa nating bolahan ay kwentuhan dito. Kung nagustuhan mo ang video na to, nakikisuyo lang po ako. Mag-like, comment, share ka na para nang sa ganun marami pa ang maabot ng ating programa. At kung ikaw na nanonood, bago ka pa lang dito sa tambayan, ako, welcome na welcome ka. Pindutin mo lang ang subscribe button at ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating tambayan. Paano mga kalapatids? Hanggang susunod natin pagkikita. Paalam. Hoy, bakit mo ba inaaway si Jessie? Pagod na nga yung tao ay ibon eh. Walang ka naman sombo.